Hello guys, kumusta kayo? Samahan nyo ako guys sa aking trabaho guys. Work mode muna tayo. Bali si Lalamog kasi sideline lang natin yon. At ito talaga yung work natin guys, pang full time. Bali guys, meron tayong susunduin na tao ngayon sa condo niya. Then ihahatid natin sa airport. Bali ang gagamitin nating unit guys, itong van. Ayan, nasa likod ko. Pero bago yan guys, bali syempre bago natin gamitin yan, kailangan muna natin mag-check ng mga gamit. So tignan natin guys yung mga tools niya kung tama ba. Tignan natin yung mga gamit guys. Check muna natin. Ayan. So fire extinguisher, then EWD, early warning device, tapos tow bar, ito yung pambaba ng gulong guys. Naman yung tie wrench para sa gulong. Tapos ang kulang na lang dito guys is yung jack. So yung jack nya, hanapin natin guys kung saan yung jack. Usually guys yung jack nakatago yun sa gilid ng pintuan. Dito nakatago yung jack. So ayan. Bali tignan na rin natin guys kung may tama ba yung sasakyan, kasi hindi lang naman din ako ang gumagamit nito. Maraming kaming mga kasamahan ko sa trabaho kang gumagamit ng sasakyan na to. So last touch policy, kung sino huling gumamit, siya ang bali mananagot kung merong mga gasgas, bangga, dents yung sasakyan. So check din natin yung loob guys, kung may kalat ba, yung mga flooring, kung malinis ba, okay naman. Visual check kung okay naman. Then check natin yung aircon. Ito nakapatay, so buhayin natin para lumamig na. So yung pindutan niya is nasa loob. So tingnan natin guys. Punta tayo sa driver side. Ayan guys. So nandito yung console na para mabuksan yung aircon sa likod. Ayan. So dahil nag-on yan, tingnan natin. So ayun, may lamig na siya. Ayan guys, bali na check ko na. Sunod natin i-check naman dito is yung ORCR nya saka yung decision RPA nya. So kailangan makita natin na kompleto siya sa papel, at yung ORCR nya make sure na dapat nakarehistro up to now. So plate number tama. Okay. Okay. Nandito yung kanyang OR. Okay. Then yung kanyang CR. Okay. So goods yung kanyang OR at yung kanyang CR. So sunod naman guys, yung kanyang PA o yung provisional authority niya, or pag wala siyang PA, yung decision na siguro. So guys, nandito naman, kompleto naman. So ito naman guys. Then after nun, hanapin naman natin yung kanya mga card, yung mga auto sweep, easy trip, saka yung clean fuel card o yung fleet card. So tingnan natin guys kung nasaan. So usually dito nakalagay yun. Ayan. So ito, auto sweep, then easy trip, tapos yung fleet card. So bakit dalawa ang kanyang fleet card? Meron pang isa rito. VIP reward card. So ang fleet card niya ito. So kompleto guys. So ayun, bali nasa akin na yung job order. Nasa akin na kung saan ko pipick upin yung tao, kung saan lugar ko siya pipick upin. So ang oras ngayon guys ay 13:36. Then ang pick up ko sa tao na pupuntahan ko sa McKinley Hill
ay 15:30 o 3:30 ng hapon. So meron pa akong oras na, meron pa akong 2 oras na allowance para papunta ron. So since na sobrang traffic ngayon, kailangan ko nang pumunta ron para hindi na ako maghabol pa ng oras, para hindi na rin ako magmadali sa akin pagmamaneho, guys. Okay, sige. So ayun, takbo na tayo. Balitaan ko kayo, guys, kung nasaan na tayo or kung ano ng balita sa ating pipikapin na pasahero, guys. Papunta na tayo sa bahay ni customer. Bali pipikapin natin siya doon, guys, sa McKinley. Nandito na tayo sa may tabi ng airport ng NAIA Terminal 1. Medyo maambon-ambon pa. Bali, guys, ang pangalan pala ng trabaho ko ay chauffeur. So ang ginagawa ng chauffeur, guys, is siya yung nagda-drive sa mga client na parang rent-a-car, guys, parang rent-a-car ganun. Magbo-book sila sa amin, tapos ihahatid namin sila kung saan yung destination nila, kung saan yung pick up location nila, saka yung drop point nila. Chauffeur yung magmamaneho. Then yung sasakyan di sa company. So may mga sasakyan kami, guys, na kung ano ang category na gusto ni customer na sakyan niya, yun ang ibibigay namin. So merong sedan, merong van. Tulad ng ngayon, guys, van yung gamit ko. So ito yung gamit ko ngayon, guys. So hindi ko alam kung ilan sila kasi van yung gamit eh. So minsan 2 sila or 3. Ito kasi, guys, bali pipikapin ko siya sa bahay niya, then sa airport terminal 3 ang baba. So sigurado, guys, na pupunta ng ibang bansa tong pasahero natin na to. So yun, itong oras maambon-ambon. Tapos yung condition ng kalsada rito, guys, usually traffic talaga sa lugar na to. Ngayon moderate pa lang. Ayan. Sa work nyo to, guys, bali maraming mga lugar na napupuntahan. Kumbaga may mga lugar na out of town, may mga lugar na probinsya. Ayun, para kadalasan, guys, mga Baguio. Ayan, mga lagi kong hatid sa kasundo dyan sa lugar na yan. Itong Metro Manila, napaka-common na lang din ito, guys. Kumbaga normal na lang din na halos puro dito lang din ang biyahe kalimitan. Sa mga hotel, ayan, airport, terminal. Ayan, minsan naman sa mga bahay nila, sa mga subdivision, sa mga condo, yung condo unit nila, guys. Yun, mga kadalasan doon ako nagpi-pick up saka nag-ahatid sa kanila. Yan, paulit-ulit lang din, guys. Kumbaga pag may mga booking kami, kasi itong mga booking na pasahero na sinaservicean namin, guys, hindi naman ngayon lang nag-book to. So nag-book to mga 1 week ago na. So naka-plat na talaga ngayong petsa. Talagang naka-plat na to. Yan, guys, dito na tayo. So medyo hindi pa naman ganun ka traffic, pero ito ambon-ambon na. Mamaya bubuhos na tong ulan na to. Yun na nga, banda rito medyo malakas na yung ulan. Ayan, nakakapodi na yung mga ibang rider. Ang pangit pa man din, guys, kapag biglang umulan, biglaan din yung traffic. Biglaan din yung traffic na dulot. Ayan, guys, sana wag lumakas. Pero ayun, nagkakapote na sila banda ron. Ayan. Bali dadaan tayo ng C5 South Link. Doon tayo, papunta tayo ng sa may Grand Canal,
sa McKinley. Okay. Sige guys, samahan niyo ako, tapos pagdating natin dun sa lugar, sa area, tingnan natin guys kung magkikita na pa agad kami ni customer or baka magantay pa ako ng matagal doon. Usually naman talaga ganun, nag-aantay pa ako pagdating ko doon sa pick up location. Okay guys, sige. Ayun na guys, andito na tayo ngayon sa loob ng McKinley Hills. Bali, dito natin pipick upin si passenger. Bali, andito na tayo sa bahay niya guys. Yun na lang, medyo umulan. Ayun guys, naulan. Ayan guys, bali ang dami niyang kotse oh. Meron siyang Ford Escape, Isuzu, D-Max. Meron siyang Lancer, saka Toyota Innova siguro yun. So ayan yung bahay niya guys. Laki oh. Ayan. Ayan, bali ang gagawin natin dito guys is pipick upin natin sila dito, tapos i-drop natin ng airport, then back to base na tayo. So antay ulit tayo ng panibagong job order from our dispatch para sa susunod na ating transaction. Yan, bali ganun ng trabaho ng isang shopper guys. So para tayong driver nila, tapos pipick upin natin sila kung saan sila magpapapick up, then ibababa natin sila kung saan ang gusto nilang destination na saan sila pupunta. By the way guys, mag-aantay pa ako dito siguro mga isang oras kasi usapan namin dito 3:30 pero dumating ako dito ngayon mga 2:30, so mas napaaga ako ng 1 hour. Mas maganda yun guys, para kahit pa paano meron kang allowance na isang oras, hindi sila antay, hindi yung sila pa yung mag-aantay sa'yo. Dapat tayo yung nag-aantay sa kanila guys. So okay naman din dito, hindi naman din nakakapagod. Yun nga lang, kapag inabot ka ng matinding traffic sa kalsada, yun ang nakakapagod kasi syempre alam mo naman dito sa Kamaynilaan, sobrang traffic na sa panahon ngayon, lalo na ngayong Berman. Sobrang traffic ngayong Berman talaga. Ayun, yun lang din ang kalaban namin dito is yung traffic, lalo na sa mga dapit hapon, mga bandang rush hour ng alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Yan, napaka-traffic na mga oras na yan, lalo na yung mga kalsadahan ng EDSA, dyan sa may Taguig, BGC, lalo na yung Makati, then ayun, sobra sa mga ganong area talaga. Tapos kadalasan pa mga hatid sundo namin sa kanila is yung mga lugar na airport, Terminal 3, Terminal 2, saka yung mga hotel sa BGC katulad ng mga Shangri-La. Yan, madalas kami dyan sa may The Fort, saka yung Shangri-La dyan sa may EDSA, lalo na yan sa yung area ng Mandaluyong, saka yung Shangri-La dyan sa may area ng Makati. Yan, napaka-traffic sa mga lugar na yan. So kadalasan mga sa isang transaction ko is nagko-consume ako mga around mga 2 hours, 3 hours bago matapos yung isang transaction na yun guys. So and dahil sa sobrang traffic. Pero pag mga normal day naman guys, tulad ng mga Sunday yan, kahit mga gabi yan, mabibilis lang din sila ihatid at sunduin sa lugar na pick up and drop point na napag-usapan. So yun guys, bali ayun, habang nag-aantay tayo dito, yun, sulat-sulat muna ako sa folder ko yung mga time of arrival, mga ganon. Yan. Bali details kasi dito, kailangan yung mga odometer ng sasakyan, kailangan i-take notes sa meron kami dito na na papel na pinagsusulatan. Tapos yung gas, fuel level, mga ganon. So yung oras. Okay guys, balikan ko kayo kapag naisakay ko na si passenger or na-drop ko na. So maaga-aga pa naman, 2:51 pa lang ng tanghali. So mamaya pa mga 3:30 pa sila sasakay sa akin. Sige guys. Ngayon guys, traffic dito ng lugar na to. Guys, pagdating nyo rito sa area na to, yung may mga ginagawa mga kalsada rito, yan kadalasan guys, napaka-traffic dyan. Kasi dito kasi yung packet ng NAIA X, tapos tong mga papunta naman ng Nichols yun sa may bandang kanan, nagme-merge sila sa lane na yan. Kaya ang nangyayari guys, sobrang traffic. Yan, bali itong way na to, itong saan tayo dumaan ngayon, papunta ng NAIA X. Yan guys, bali umakit na ako dito sa taas guys, kasi wala, sobrang traffic talaga sa baba.
Bali ang tagos nito guys, Terminal 1 saka Terminal 2. Yun yung tagos ng way na to. Tapos yung nasa kabilang side natin, yung galing naman yan ng Skyway. Bali magme-merge lahat dito sa area ng NAIA X. Ito, yan guys. Bali dito tayo ngayon sa may taas ng NAIA X. Tas ayun guys, ayun yung Terminal 3. Makikita natin ngayon. So dito tayo guys. Check your balance. Okay. Okay guys, bali ayun, medyo moderate ang traffic naman dito. Expected mo na kasi ngayong oras is rush hour. Hindi pa naman, 4 o'clock. So hindi, papunta pa lang siya sa rush hour, alas 4. Pero sa umaga guys, nung hindi pa nawawala yung pogo, itong lugar na to guys, pag tungtong mo ng umaga, napakaraming van dito na bumabiyahe, mga Alphard, mga Grandia, yan, pila-pila sila sa lugar na to nung hindi pa nawawala yung pogo. Since ngayon is kakansilahin na yung kanilang mga yung mga permit nila, so dahan-dahan na nawawala yung mga pogo. Itong way na to kasi guys, papunta ng Entertainment City, yung Okada, Soler, yan, kaya marami mga mga service ng pogo dito araw-araw nung hindi pa nawawala yung pogo. Sana nga guys, bali maganda naman guys na na wala na masyado tanggalin na nila yung pogo, kasi yan ang nagiging pugad talaga ng pagkalulong ng mga tao sa sugal, saka alam mo yan, mga pugad ng scam, yan mga pogo yan. So hindi ko alam kung ano bang magandang dulot ng pogo sa bawat Pilipino. Siguro magandang dulot ng pera sa bulsa ng mga ibang tao na nasa posisyon, meron, pero yung magandang dulot ng pogo sa bawat maralitang Pilipino na katulad natin, hindi ko alam kung anong dulot nun. Parang wala naman siguro. By the way guys, nandito na tayo ngayon. Ito yung lugar na to. Yan yung nasa kanan nyo guys, ayun yung mga galing ng EDSA. Alam nyo yung NAIA X entry ng Trapo? Yan dito guys, magme-merge sila rito. Yan, okay pa naman yung kakalsadahan. So maganda-ganda pa. Bali, kunin natin yung kabilang lane sa may kanan kasi mag-exit na tayo ng papunta ng Terminal 1 and Terminal 2. Guys, kapag diniretso nyo to, pag diniretso nyo papunta ng Cavite, yung entrance ng Cavitex, saka Entertainment City ng Soler and Okada, saka yung isa naman yung papunta ng Ross Boulevard sa may Makapagal pala, papunta ng Makapagal. Yan, nandito yon guys. Alright, sige guys, at samahan nyo ako ulit maya kapag lalabas ulit tayo. Medyo balik muna tayo sa base, tapos pahinga lang tayo saglit guys. Okay. And guys, bali nandito tayo ngayon sa Terminal 3. Kapababa pa lang ng mga pasahero ko. So isang pamilya sila. So tingin ko mag-abroad yung mga yun mag-out of town. Bali guys, nandito tayo ngayon sa may NAIA Terminal 3, sa may departure. Ito yung itsura niya. Ayan. Dito bali, dito bumababa yung mga pasahero na pasakay ng eroplano dito sa area ng Terminal 3. So bali guys, dalawa pala ang ang loading and unloading area sa departure saka arrival. Bali itong lane na to is ito yung tinatawag na na inner lane departure. Kasi yung katabi niyan guys, ayun kung nakikita nyo yung sa kabilang lane, yung mga taxi, yung puting kotse na yan,
Yan yung tinatawag na outer lane. Bali, outer lane ng departure. So kapag meron kayong ihahatid dito or susunduin guys, tanungin nyo muna kung nasaan bay sila. Tulad yan, mga bay 6, bay 7, bay 8. Tapos tanungin nyo kung nasa inner lane ba sila, kung saan lugar tayo ngayon. Tapos yung outer lane, kung saang lugar yung, ayun yung mga taxi na yan, yung puting kotse na yan, ayun ang outer lane. Yan. Ganyan ano guys. Bali, ganyan mag-set ng ano, ng kung baka meron kayong susunduin or meron kayong ihahatid dito. So kailangan malaman nyo muna kung anong bay sila, tapos kung inner ba o outer sila. So ganun lang guys sa terminal 1, 2 and 3. May mga inner saka outer lane na tinatawag guys. Minsan sobrang traffic dito, so pag nagkamali ka ng pasok, wala ka nang iikutan makabalik, lalo na dito sa terminal 3. Kapag nagkamali ka ng akyat or kapag nagkamali ka ng pasok, wala na, game over na, back to zero ko ulit, ikot ko ulit sa labas. So yun guys, ito terminal 3. So meron pa tayo isa pang ano, biyahe mamaya. Meron na pa akong terminal 2, susunduin ko sa terminal 2, then ihahatid ko sa may Admiral Hotel dyan sa may Ross Boulevard. So mamaya pang hapon yun. Tignan natin guys kung anong oras pa. Okay, Admiral, so 5:25 na hapon ang landing ng eroplano sa terminal 2. Ayan guys, so ayan, may mga tumatawid, mga nag-abroad pa lang yung mga yan. Ayan. Okay, sige guys, pag bagay itong kakababa lang ng pasahero sa akin, bali ano, bumabalik muna ako sa base, tapos nagpapahinga muna ako doon. Since na wala naman akong gagawin muna, nagpapalipas pa ako ng oras at nag-aantay ng oras kung anong oras ulit darating yung eroplano na susunod na sundo ko. Back to base muna tayo guys. Okay, sige guys, drive muna ako pabalik ng base. So alis muna tayo dito kasi hindi ka pwede magtagal. 3 minutes lang yung allowed na binigay ng terminal 3 para makapagbaba ka ng pasahero mo dito. So hindi ka pwedeng tumambay ng matagal dyan, or else ticket ang abutin mo. Ayan, this is the terminal 3 guys. Ito pababa na yan, palabas na yan yung way na to. Tapos yung nakikita nyo na yun guys, oh, ayun naman mga pay parking. Dati napupuno yan. Ngayon kasi ang mahal na ng parking dyan, kaya hindi na masyado napupuno yung area na yan. Ayan. So ito, yung mga nakikita mong sasakyan na yan guys, ayan, yung mga kotse na yan, mga build up na yan, papunta yan ng parking area ng terminal 3. So kakaliwa tayo dito. Ito na yung palabas ng terminal 3. Ito na yung pababa. Ayan. Ayan guys. Okay guys, putulin ko muna ulit tong video at mamaya ulit pag meron na tayong ano, sundo ulit. Okay? Ayan guys, ayan, pababa ng terminal 2 galing ng Skyway. Ayan, ito na yung itsura nun. Pag dinre-diretso mo yan guys, papunta ng terminal 2. Tapos yung dating Nayong Pilipino guys, kung ewan ko lang guys kung sino nakaabot sa inyo sa Nayong Pilipino. Ito sa may bandang kaliwa natin guys. Ayan. Ayan yung mga puno-puno na yan sa kaliwa. Ayan yung mga, yun yung dating Nayong Pilipino. Siguro kung nakapunta na kayo dyan ng mga field trip nyo ng araw, or yung malapit lang kayo dito, nilalakad nyo lang guys. Ayan. Ayan yung kaliwa na yan is dating Nayong Pilipino. Then pag diniretso mo yan, yun naman yung papunta ng terminal 2. Ayan guys, yung itsura ng Nayong Pilipino, ang balita ko, bali aanuhin na raw ng ano yan eh, ng San Miguel, gagawing terminal 5, diba? May terminal 4. Yung terminal 4 guys, diba, dun sa may Cebu Pacific, diba? Ngayon guys, bali magkakaroon na raw ng ano, terminal 5. Usap-usapan itong Nayong Pilipino, ito na yung gagawing terminal 5 ng San Miguel. Ayan guys, kung naalala nyo yung bubong na yan, yan, napaka-classic niyang bubong na yan guys. Naalala ko dati nung nag-field trip pa kami nung year 1992, 1993. Yan. Ngayon tambakan na. Ngayon ano guys,
staging area na siya ngayon ng mga tanker. Ito yung mga gasolina ng eroplano guys. Siyempre, di ba yung eroplano may gasolina yan. So dito ini-imbak yung mga tanker na nagkakarga ng gasolina para sa eroplano dito sa Terminal 2. Ayun guys, yun yung makalumang building ng ano, Nayong Pilipino. Ayan. Yan, Nayong Pilipino guys. Ito yung loob niya. So yun, kapupuno pa din. Tapos ngayon paradahan lang din ng mga sasakyan, ng mga taxi. Ayun, kalimitan dito guys sa loob ng Nayong Pilipino, marami mga taxi dito. Yung mga nakikita nyo airport taxi guys, nandito sa Nayong Pilipino nakapark. Ayan. Ayan guys. So ayun, may bulaklak pa ng kalachuchi. Ayan, mapupuno pa rin. Ang maganda naman dito guys sa Nayong Pilipino is hindi naman nila tinanggal yung mga puno. Kumbaga yung dating Nayong Pilipino na magagandang pasyalan, yun lang ang nawala. Pero yung mga dating puno, ito original pa din mga to. Ito pa rin yung original na puno. Naging staging area, parking lot na lang ng mga taxi. Pero ito pa rin yung dating Nayong Pilipino guys. Okay. Sige guys. Ayun guys, bali na trap na natin yung ating passenger. Binaba natin sa ano guys, sa Admiral Hotel dyan sa may Rojas Boulevard, along Rojas Boulevard lang. Bali guys, hindi na natin nakuha ng video kasi kanina pag pick up ko sa airport, mabilisan lang guys kasi bawal kasi mag-standby ng matagal doon. At pagka pick up ko doon, diretso agad kami guys sa hotel, so mabilis lang. So dito tayo ngayon sa may crossing stoplight ng Park and Fly. Ayan. Bali pabalik na rin tayo ng, pawi na rin tayo guys. Balik na rin tayo ng base. So tingin ko wala na rin naman akong susunod na biyahe. Ayan. Na-miss ko agad magbiyahe ng Lalamove guys. Sa Lalamove kasi mas marami kang mga makikilalang mga customer. Kasi mabilis lang din ang deliver din doon. So guys, to may mga Christmas light na rito. Ganda na rin. Okay guys, sige. Samahan nyo ulit ako sa aking mga susunod na video pang i-upload. Tingnan natin guys kung ano pa mga mai-contribute ko, may iba-vlog ko para sa inyo guys. Salamat nga pala sa pagsubaybay sa akin sa mga biyahe ko sa Lalamove at biyahe ko din dito sa aking trabaho bilang isang shopper. Okay guys, thank you at maraming salamat sa inyo. Ayun guys, binabi na tayo. Kalalapag lang kasi ng eroplano ng ating passenger. So papunta na tayo ngayon sa Terminal 2. Pipick upin natin siya doon. Ang sabi ng RSA natin doon, bali meron na tayong may ka-work na ako na nag-aabang doon. So ito turn over na lang niya sa akin yung passenger para maihatid. So magkikita raw kami sa inner lane ng Terminal 2 Bay 13. So papunta na ako doon. Ito. Dati pag papasok ka dito sa Terminal 2 napaka-traffic. Ngayon hindi masyado. So panahon lang talaga. Minsan traffic, minsan hindi. So yan guys, pagpasok mo rito yung kaliwa car park. Tapos yung sumunod na ulit yung kaliwa is yung Terminal 2 departure. Yan ang departure. Then yung arrival naman is yung sa baba, ito. Yung pinapagtas natin ngayon, arrival. Yan. Tapos pagdating mo dyan sa arrival na yan, may dalawang lane dyan. Yung inner lane sa kaliwa at sa outer lane, inner lane sa kanan, outer lane sa kaliwa. Ayan. Ayan guys, dito Terminal 2 arrival. Tapos makikita nyo na guys yung mga Bay 2, Bay 3, Bay 4, Bay 5. Ayan. Kailangan nandyan na yung mga contact nyo. Nag-aabang na dyan yung passenger nyo or yung susunduin nyo rito. Ayan guys. Guys, ito yung yung outer, yung sa kaliwa. Ito
Kaya outer lane. Tapos ito yung inner lane, yung nasa kanan nito. Itong pinapagtas natin ngayon. Ito yung inner lane. Tapos sa kanan natin guys, yan. Yan naman na yung terminal 2. Yan na mismo yung terminal 2. So yung mga tao dyan, yan yung mga nag-aabang na mga sundo. Okay guys. So Bay 13. So this is the Bay 13. Malamang dyan yung mga, andyan na yung susunduin natin. Okay guys, sige, ibaba ko muna natin.